Hindi na ipinagtaka ni Tyrone ang mga lumabas na iyon sa bibig ng asawa at maging ang mga ginagawa nito. Unang kausap pa lamang ni Tyrone kay Rosenda ay alam na niyang mabait ito. Pero si Marjorie ay mabait rin ang una niyang makilala. Pareho ring honest ang dalawa. Yun nga lamang mas vocal si Rosenda at mas madaldal kumpara sa tahimik na si Marjorie. Nag-iba nga lamang ang ugali ng babae mga isang buwan mula nang tumapak sa mansyon. Totoong minahal niya si Marjorie. Unang beses niya pa lamang itong makita nang maghatid ng isda sa bahay ni Mayor Rigor. Ginawa ni Tyrone ang lahat para magustuhan din siya ni Marjorie. Inaamin niyang ginamit niyang kanyang salapi para silawin ng mag-ina, lalo na nang maaksidente siya. Inisip kasi niya na matututunan naman ang pag-ibig at mabait naman siya para hindi magustuhan. Totoong nag-ibang ugali niya at naging masungit at walang timpi dahil sa pagkakaaksidente. Nawala ang kumpiyansa niya sa sarili at nawala lalo ang tiwala sa mga tao. Sabayan pa ng mga sumbong at kung ano-ano pang gulo sa bahay niya mula nang dumating ang mag-ina. Pero nakaalalay si Tando at mga taong pinagkakatiwalaan niya. Kaya mabilis na natanggap ni Tyrone ang kapalaran. At sinabi naman ng doktor na babalik pa naman ang kanyang paningin. Kailangan lamang niyang maghintay. Nanatiling walang kibo at parating walang imik si Marjorie sa loob ng halos 3 buwan. Isang tanong isang sagot ito. Mas madalas pang ang biyana nang sumasagot sa mga tanong niya, kahit kapag namamasyal ay kasama ang ina nito. Pinagpasensyahan niyo ni Tyrone, pero ipinagpalagay niya na ang pagiging tahimik ni Marjorie ay pagre-rebelde at hindi pagtanggap ng kapalaran niya. Isang gabi ay nagawa niya ng hindi maganda si Marjorie dahil iyon sa nakainom siya at dahil na rin sa kalungkutan dahil sa sumbong ni Manang Sita. Hindi niya matanggap na matapos niyang ibigay ang lahat kay Marjorie. Matapos halos sundin ang luho nito, at ang lahat ng kapritsyo ay hindi siya nito magawang mahalin. Bagkus ay napatunayan niya pang nagpapaakyat ng lalaki si Marjorie sa silid nila kapag wala siya. Nang magsumbong si Manang Sita, ay pinadala niya sa resort ang matanda dahil baka pag-initan ng biyanan. Pero nang si Tando nang magsumbong, saka lamang parang mabuksan ang isip ni Tyrone ng araw na yon. Inamoy-amoy niya ang kama. May naamoy siyang amoy ng pulot gata. Malansa na parang merong nagniig. Inamoy niya ang kumot at unan. Amoy ng shampoo ni Marjorie. At may naamoy pa siyang ibang amoy. Parang amoy ng pabangong panlalaki. Nagtungo siya sa banyo. At doon niya nakumpirma na ginamit ng ibang banyo. Hindi gumagamit ng shower si Marjorie simula nang magsama sila. Sanay daw ito sa tabo at nalulunod daw ito sa shower. Ikalawa, kilala niya ang sabon ni Marjorie. Pero tuyo ang sabon na nasa kaliwa niya. Pagkapa niya sa sabon sa kanan ay basa iyon. Ibig sabihin may naligong lalaki sa banyo niya. Sa labis na galit at bugso ng damdamin, ay niyaya niya si Tando sa beach. Humingi siya ng tawad sa katulong na para na niyang ina, saka doon naglunod ng inom, kasabay ng mga hampas ng mga alon. Pinagsisihan ni Tyrone na hindi siya nagtiwala sa mga dating kasama, na walang naging pagkakasala sa kanya. Kahit noong nabubuhay pa ang ama, na lalo nang matagal na nilang cook na si Manang Sita. Alam niyang tanga siya sa pagtitiwala sa asawa at sa bagong mga nakakasama. Hindi naman makapag-open si Tyrone at makahingi ng tulong sa biyanan dahil madalas itong wala at kung saan-saan nagpupunta. Ipinagtataka niya yon dahil lang alam niya ay probinsyana ang biyanan. Sa pakiusap ni Marjorie na bigyan ng allowance ang ina dahil biyuda na at nauubos ang allowance ni Marjorie, kaya sinabi niya sa asawa na magbukas ng bank account at lalagyan niya ng allowance buwan-buwan para hindi nauubos ng ina ng asawang pera nito. Nagdalawang gabi si Tyrone sa beach, pero ni isang message ay hindi man lang siya pinadalhan ng asawa. Ni hindi man lang ito nagtanong kung nasan siya at kung bakit hindi siya umuwi. Lalo lamang nilukob ng lungkot at panibugho si Tyrone. Kaya nang umuwi siya at sinalubong siya ni Marjorie pagpasok niya ng silid, ay nagawa niyang hilain ang asawa at saka ito papersahang hinalikan at sapilit ang dinala sa kama. Kahit nakikiusap pa si Marjorie na bigyan pa siya ng panahon, naging bingi si Tyrone at naging sakim. Nilukob na ng galit at selos ang buong sistema ng binata. "Akin ka, Marjorie. Akin ka," sabi ni Tyrone at sapilit ang hinablot ang blusa ng asawa at sumubsob sa harapan nito. "Tyrone, please. Please, bigyan mo lang ako ng time. Pakiusap, huwag ganito. Hindi sa ganito," sabi ni Marjorie. Pero lalo lamang nanlisik ang mga mata ni Tyrone, saka mabilis na hinubad ang suot na pantalon. Kahit walang makita at kahit nangangapa pa ng mga oras na yon, dahil kinakabisado pa ni Tyrone noon ang loob ng silid.
Naging masalimuot ang paghatak at pagpalag ni Marjorie, kaya umabot sa nagkauntog-untog si Tyrone at nababangga. Pero lahat yun ay hindi ininda ni Tyrone. Sa tulong ng espiritu ng alak ay naging malakas ang loob at walang pagod si Tyrone na pilitin at daanin sa dahasang asawa. Ang katwiran niya ay karapatan naman niya yon kaysa ibang lalaki ang nakikinabang. Dahil malakas at malaking lalaki si Tyrone, ay nagtagumpay siyang mayakap si Marjorie at saka padarag na inihiga sa kama. Walang babala at walang padalos-dalos na inangkin ni Tyrone ang asawa ng walang humpay. Sa kanya si Marjorie, pag-aari niya si Marjorie. Yun ang tumanim sa isip at sa nagseselos na puso ni Tyrone. Pero mga sampal, hampas at sapak ang iginanti ni Marjorie kahit siya'y puro halik at pagsusumamo ang ginawa. Isang mag-asawang sampal ang ginawa ni Marjorie. Saka siya sinigawan ng, "I hate you! Dapat ay mamatay ka na lang!" Ang sampal at sigaw na yun ang tila gumising sa kamalayan ni Tyrone. Kasabay ng pagtulo ng luha ni Tyrone, ay nakita niya ang silhouette ng isang babae, nakahiga sa ilalim niya. At dahil nakita niya na si Marjorie bago pa man siya mabulag, ay nakilala niya ang silhouette nito. Nagtuloy-tuloy ang pagluha ni Tyrone, kasabay ng paglinaw ng kanyang paningin. Nakaramdam ng kaligayahan si Tyrone sa paglinaw ng mga mata, kaya hindi ininda ang mga sinabi ni Marjorie, at muling minahal at sinamba ang babaeng nakikita niya ng sandaling yon. Pero ang huling sinabi ni Marjorie, ang tila naging dahilan ng pagdilim ng lahat-lahat kay Tyrone. "Sige, pagsawaan mo ang katawan ko. Lagyan mo ng presyo ang lahat. Bilhin mo ng pera mo. Tutal dyan ka magaling. Ang bilhin ng kahit na sino, kahit pakasuklaman ka pa. Itong tandaan mo, Tyrone. Nakuha mo man, pero pinagpiestahan na yan ng iba." Mas matindi pa sa mag-asawang sampalang impact ng sinabing yun ng kanyang asawa. Nagdilim ang paningin ni Tyrone, kasabay ng literal na pagdilim ng kanyang mga mata. Parang gusto niya sakalin ng babae. Gusto niyang ibaon sa kama at parausan ng paulit-ulit. Ikulong upang hindi pa kinabangan ng iba. Pero mas nanaig kay Tyrone ang damdaming inaalagaan para sa asawa. Ang pag-ibig na sinayang ni Marjorie. Tama ang kanyang asawa. Ang anumang pilit ay walang dulot na mabuti. Kapag binili mo o binayaran lamang ang lahat, parang magiging bagay lang ito na walang halaga at walang damdamin. Nasa iyo lang dahil ikaw ang may pera. Napatayo si Tyrone mula sa ibabaw ng umiiyak na si Marjorie, kahit pa nga nasa kalagitnaan ng pagniniig. Pagkatapos ay agad namang bumalikwas si Marjorie at lumayo sa kanya. Sa banyo iyon nagtuloy at pinaagos ang shower, na tila naligot inalis ang dumi sa katawan ng dahil sa kanya. Tulala naman si Tyrone na hindi malaman kung hihingi ba ng sorry sa asawa dahil sa nagawa o paiiralin ng pride. Buong gabing hindi nakatulog si Tyrone sa mga hikbi ni Marjorie sa tabi niya. At ang mga hikbing yun ay naging bangungot kay Tyrone ng mga sumunod pang gabi. Pero hindi aakalain ni Tyrone na ang ikatlong gabi ang magiging pinakamasamang bangungot at sukdulan ng kanyang hinagpis. Nagpupunas ng luha si Tyrone, kaya nang gabing bumalik ang paningin niya at nakita si Rosenda, ay halos siguro ay naka-1,000 thank you siya dahil sa biyayang iyon. Pero kakambal niyo ng takot. Sa mga panahon ng kanyang paghihirap ng kalooban, sa mga panahong hindi payapa ang kanyang kalooban ay inasam ni Tyrone na masolve na ang lahat at matapos ng paghihirap. Pero nang makita niya si Rosenda, nabura ang lahat ng pait, ang lahat ng sakit. Isa na lamang ang naging paulit-ulit na dasal ni Tyrone. Kunin na nila ang lahat, wag lamang muling maging kulay itim ang lahat sa kanya. Dahil wala na palang masihigit na saya kapag ang makikita ng iyong mga mata ay ang ngiti ng babaeng bukod sa pinakamamahal mo na, ay pinakamamahal ka din niya. Ang mga mata ni Rosenda ay maningning at kumikinang kapag simpleng tumitingin sa kanya, samantalang ang tingin ni Marjorie sa kanya noong nanliligaw siya ay madilim at walang buhay. Pag-ibig, yun ang pagkakaiba nilang dalawa, at pag-ibig din ang pagkakaiba ng magiging kapalaran ng dalawang babae sa buhay niya. Nang bumaba si Rosenda ng gabing yun, ay alam niya nagtatampo ito sa kanya dahil sa sinabihan niya itong baliwalain muna si Maggie. Hindi pa kasi niya masabi kung bakit at ano ang dahilan niya. Kapag nagsimulang kumilos si Rosenda at kalabanin si Maggie, hindi niya magagawa ang mga nakaplano. Maaalarma si Maggie. Malamang hindi na muna ito kikilos. Bumaba si Tyrone para sana lambingin si Rosenda at yayain na nga maghapunan, at nawala sa isip niyang sabihin ang kalagayan. Balak sana niyang sabihin kapag umakyat na sila ni Rosenda sa silid nila, pero pinauna siya ni Rosenda dahil may gagawin pa daw ito.
Pagbalik ni Rosenda ng silid nila, ay naligo agad ito dahil pawisan daw. Paglabas naman ay nagsuot ng pinaka-nice na nighties at nagpatugtog ng medyo soft music. Nagsimulang gumiling si Rosenda at sumayaw ng nakakaakit sa harap niya. Gusto nang matawa ni Tyrone dahil marahil ay akala ni Rosenda na hindi pa siya nakakakita. Ayoko nang balikan ng trabahong ito, mahal ko. Pero dito mo ako unang hinangaan, hindi ba? Ay mali, si Tando pa lang unang humanga at ibinulong lamang sa'yo. Alam kong hindi mo na kailangan ng private show at hindi ka na rin magbabayad ng 1 million. Pero huwag kang mag-alala, Tyrone. Hindi lamang isang buwan, kundi habang buhay akong magsushow para sa'yo. Sabi sa kanya ni Rosenda na nagsimula ng tumuwad-tuwad at gumiling na talaga namang nakakapanindig ng balahibo. Kailangang kontrolin ni Tyrone ang sariling katawan para hindi mag-react ang kanya. Hindi dapat ito mag-react dahil dapat ay hindi niya nakikita ang ginagawa at ang itsura ng kanyang asawa. Unti-unting gumiling si Rosenda, kasabay ng malamyos na tugtog, habang unti-unti ring ibinaba ang nighties at nalaglag iyon sa sahig. Tumigil sa paggiling si Rosenda at binigyan siya ng smack na halik sa leeg, saka pinindot ang cellphone at pinalitan ng tugtog. Kinuha ni Rosenda ang kanyang mga kamay at pinatayo siya. Dito ka sa gitna. Sir, hayaan mong mag-enjoy ka, sir. Sayo ako buong gabi, sir. Sayong-sayo lang. Bulong ni Rosenda na may kasamang simpleng halik sa tenga niya. Ang halik ay bumaba sa leeg. Umangat ang kamay ni Tyrone para sana yakapin na si Rosenda dahil nanggigigil na siya sa kasabikan. Saka naman biglang lumayo si Rosenda at pagkatapos ay umindak ng mas mabilis at mas nakakasabik kasabay ng chorus ng kanta. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love the dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the floor. Paliri ko ng tugtog ay gumiling si Rosenda pababa sa harap niya. Humawak pang mga kamay doon ni Rosenda. Kasabay ng isang kamay naman sa dibdib ni, "Don't do it again, baby. Next time make sure you're naked while dancing." Sabi ni Tyrone na hindi na nakatiis at hinablot na si Rosenda at iniangat para salubungin ang halik ang labi ng asawa. Ay, aggressive si sir. Burlesque queen palang hanap at hindi giling queen. Tatandaan ko yan, sir, next time. Pabirong sabi ni Rosenda habang sinalubong ng masarap na halik ang mga labi ni Tyrone. Pero pilyang humawak ang mga kamay sa ibaba. Tumawa ng malakas si Tyrone. For the first time mula nang naaksidente ay muling tumawa si Tyrone. No, ayoko ng next time. I want it now. Go, sweetheart. Igiling mo pa. Igiling mo, baby. Sabi ni Tyrone, sabay tapik sa pang-upo ni Rosenda. I love all this seducing gimmick, sweetheart. You have no idea how I love all of this. Sabi ni Tyrone habang unti-unti nang inaalis ang dalawang huling saplot ni Rosenda. Tulad ng kantay natagpuan na lamang ni Rosenda ang kanyang Versace undies on the floor. At heto siya gumigiling na nga. Pero sa ibabaw na ulit ni Tyrone, tulad na nangyari sa beach. Isang hot night ang ipinatikim ni Rosenda kay Tyrone. First time na nagawa nila. Pero ang ending na uwi pa rin siya sa ilalim ni Tyrone na ayon sa asawa'y paborito nitong posisyon hanggang ang mainit na tagpo ay naging malalagkit na ungol. Ibang Rosenda ang nakikita niya ngayon. Walang luha, walang takot sa mga mata, hindi katulad ng Rosenda na nakita niya sa beach. Bagamat alam niya kung ano ang takot na iyon sa mata ng dalaga, mas masarap pa rin makitang pag-ibig ang nababasa niya sa mga mata nito ngayon. At malinaw na malinaw ito iyon ngayon. Dahil hindi na lumalabo ang mga mata ni Tyrone. Marahil dahil wala nang sakit, wala nang pangamba, at wala na ring pagdududa. Marahil dahil sa wakas totoong pag-ibig nang nakita ang nahuli niya. I love you, Rosenda Marie Solomon. Bulong ni Tyrone, sabay halik sa noon ni Rosenda. Nangilid pang mga luha ni Tyrone. Pagkatapos humugot ng malalim na hininga, ay lumabas si Tyrone ng silid. At sa kanyang library ay dinampot ng telepono. Hello, okay na ba ang lahat? Kailan kita pwedeng makausap? Tanong ni Tyrone sa kausap sa telepono.
Sumagot ang nasa kabilang linya na ikinangiti ni Tyrone. Okay, sige. Darating ako dyan sa Makalawa. Kailangan nating mag-usap bago simulan ng lahat. Sabi pa ni Tyrone at ibinaba na ang telepono. Umupo si Tyrone at may mga bagay na inayos sa laptop. May mga pinalitan sa mga files at dokumentong naroroon. Hindi niya balak linlangin si Rosenda ng matagal. Sasabihin din niya kapag may pagkakataon. Titimbangin muna niya ang sitwasyon. Hindi muna kasi dapat malaman ng mga tao sa paligid niya na nakakakita na siya. Para maging tuloy-tuloy lang ang ordinaryong nangyayari. Para walang makapansin o walang maghinala. Hindi na bago kay Tyrone nang ma-experience ang silhouette. Ayon sa doktor ay pansamantala lamang ang kanyang pagkabulag. Sa traumatic head injury daw ito kadalasan nangyayari. Suspended madalas ang treatment ng mga ganitong case. Dahil nga sa trauma sa ulo ay mahirap ma-detect at mahanap ang pasyente. Samahan pa ng PTSD ng nasabing pasyente. Kadalasan ng ganitong temporary blindness ay tatagal lamang ng 1 week or pinakamatagal ng 1 buwan. Pero kung ang pasyente ay nakakaranas ng stress emotionally at paulit-ulit ang traumatic experience ay nagiging pabalik-balik iyon. Yun ang paliwanag sa kanya ng doktor kung bakit madalas ay nagkakasiluwet ang paningin niya. At minsan ay lilinaw ng mga halos 10 seconds lang tapos ay babalik na sa kadiliman. May iniinom siyang gamot at may ini-inject sa kanya kada 2 weeks ang kanyang doktor. Pero ayon pa nga sa kanyang doktor, kailangan din gamutin ni Tyrone ang kanyang trauma para maiwasan ang stress at ang pagbablock ng dugo ng kanyang optic nerve. Sinabi ng doktor na kapag nagpabalik-balik ang ganong stress sa mga mata niya, ay may mamamagang ugat at pag pumutok ay tuluyan ng mabubulag si Tyrone. Sa loob ng 1 taon mahigit ay naka-experience si Tyrone ng 3 uri ng trauma. Ang una ay ng tambangan ng kanyang pamilya at pinagbabaril ang kanyang ama habang nagmamaneho at humarurot ang riding in tandem. Gumewang-gewang ang sasakyan nila dahil dead on the spot ang ama ni Tyrone. Kaya naman kinabig ni Tyrone ang manibela at naibunggo sa isang barong-barong na kasalukuyang may nilalagang 2 drum ng mais. Biglang lumiyab ang sasakyan at swerteng na ilabas ang walang malay na si Tyrone. Patay naman ang lalaking kasalukuyang nasa tapat ng mga dikahoy na kalan. Ang pangyayaring pagkasunog ng kanyang ama at ang pagpalahaw ng mag-asawa at anak ng lalaking na disgrasya dahil sa pinihit niyang manibela ang naging sanhi para maging tulala si Tyrone. At paggising nito sa hospital wala na itong makita. Kahit malabo at blurred na ang paningin, nagpilit si Tyrone na puntahan ng pamilya ng nadamay sa aksidente. Tinanggap ang sumbat at pagtawag sa kanyang mamamatay tao. Sinagot ni Tyrone ang lahat ng gastos at binayaran na din ng pamilya bilang danyos sa pagkawala ng padre de pamilya. Pero ang pagtawag ng mamamatay tao kay Tyrone ay dinamdam ng binata. Kaya nagkulong muli si Tyrone sa silid nito ng halos 1 buwan. Pero lalong lumala ang pagdilim ng mga mata ni Tyrone. Sa tulong ng gamot at ang pag-alalay ni Natando at Manang Sita, ay nakabisado ni Tyrone ang pagkilos at paggalaw sa loob ng bahay niya. Pero may isa lang kakaiba. Una, ayaw magsuot ni Tyrone ng salamin na itim. Ikalawa, ayaw ni Tyrone na pinag-uusapan ang kalagayan niya. At higit sa lahat, inililihim ni Tyrone ang lungkot. Umaasta si Tyrone na parang walang nangyari at parang ordinary days lang ang lahat. At ikinabahala ni Tando ang nagiging ugali ng amo matapos ang aksidente. Kung tutuusin ay 2 buwan pa lamang mula nang maaksidente ay nagpasama ito sa Laguna para dalawin si Tando. Hanggang sa nagulat na lamang si Tando kasama na nito si Marjorie at ang ina nito nang umuwi ang amo sa Maynila. Ang ikalawang trauma ni Tyrone ay nagdala ng dilubyo at kamalasan sa buhay niya. At naging sanhi kung bakit mas hiniling na lamang ni Tyrone na wag nang makakita pa. 2 magkasunod na gabi matapos niyang pwersahin noon ang asawa na si Marjorie ay hindi ito natulog sa tabi niya. Sa labis na pag-aalala at pagmamahal sa asawa ay tinangka na lamang lunukin ni Tyrone na natatapakang fried at tanggapin na may ibang mahal si Marjorie. Wag lamang itong malayo sa tabi niya. Sa ikatlong gabi ay plenano niyang babain si Marjorie na alam niyang nasa silid ng ina. Pero nagulat siya nang paglabas niya ng banyo ay may yumakap sa kanya mula sa likuran. Umiiyak ito pero hindi nagsasalita. I'm sorry. Hindi ko dapat sinabi ang mga nasabi ko. Sorry talaga, Tyrone. Bigyan mo ako ng chance. Pangako, gagawin ko ng mga gusto mo. Tinig ni Marjorie habang humihikbi sa likod niya. Kinabig ito ni Tyrone paharap sa kanya. Saka kinapa ang muka at pinunas ang luha. Huwag ka nang umiyak. Mahal kita, Marjorie. Sorry kung nagawa ko yun.
Pero dala lang yun ng selos at pagmamahal ko. Sorry at naging sakim ako. Pangako, hindi ko na yun gagawin ng walang permiso mo. Salamat, Tyrone, sabi ni Marjorie.